So, kita ng mga Kristohanon, we ought, kinahanglan dyan na mahimutang living illustration of how to live as Christians. In the world, we got soon that are lost in sin. Pero we got soon, so kailangan bago go directly to the most important part of the service, that is the preaching of God's Word. And hoping ko yung naandang na pangkanan sa pagpaminaw sa pulong sa congregators. So, kailangan pa i-Garrison, I'd like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause, please. Amen. Thank you, choir. Be thou an example to the believers. Wow, what a wonderful song. And I hope that song will be true to our lives. Mahimong tinuod sa ato ang mga kinabuhi. Mga kaigsunan, today, I want to talk about faith and doubt. This morning, I will be talking about faith. Karong hapon, sa ato ang afternoon service, I will be talking about doubt. Pagduha-duha. And may this lesson today mahimong blessing sa atoa. So first, ato ang hisgutan sa ang faith, itong mga pagtuo. Ito ang pagtuo ngadto sa Dios, no? Ato ang gitawag nga pagtuo o pagsalig sa Dios. So ato nang hisgutan karon nga kabuntagon, and karong hapon ato ang hisgutan ang pagduha-duha, doubt. We must have triumph over doubt. Pagduha-duha sa ato ang pagdaog sa ato ang mga pagduha-duha. Because sa ato ang kinabuhing mga Kristohanon, if we are to be honest, naagyo'y panahon nga napuno tas pagduha-duha. And tungod ani nga mga pagduha-duha, mura og ma-question nato atong pagtuo. Even ma-question nato ang Ginoo. Tinuod ba gyud ni o dili? Insakto ba ni o dili? There will be a lot of questions nga atong ipangutana sa atong mga kasing-kasing, atong mga hunahuna, mahimong hinungdan nga di ta katulog. How can we triumph over those things? Ato nang hisgutan karong hapon mga pinangga nga mga kaigsunan. But this morning, we will be talking about faith, no? And I want to make the message karon simple lang kaayo, simple kaayo nga familiar sa tanan para dili na ta mag-establish pa og daghan pang foundation kanang familiar sa ato ang tanan mga kaigsunan. So I would like to ask you to please open your Bibles with me in the book of James chapter 2 sa verse 14 down to verse 26. James chapter 2 verse 14 to 26. Those who are able to stand, may you stand. Nindog ta to give reverence sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa verse 14, paingon sa verse 26. Okay? The Bible says, "What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? Can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, Depart in peace, be warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?
Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with works, and by works was faith made perfect? And the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messenger and had sent them out another way? For as the body without spirit is dead, so faith without works is dead also. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imuhang panalangin nga gihatag kanamo, Lord. Thank you sa imuhang grasya nga gihatag kanamo, Lord, that we will be able to honor you through the word of God and through the transformation nga mahitabo sa mong kinabuhi pinaagi sa imong pulong. Aman, pasaylo ami sa mga sala, Ginoo, mga magkasala mi, mga daotan mi, Ginoong Dios. But you're so good to us. Help us to experience your goodness, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. I would like to limit the message this morning, mga kaigsunan, sa 3 kinds of faith. 3 kinds of faith. So atong paghisgutan mga pinangga nga mga kaigsunan, 3 kinds of faith. Tulo ka klase nga pagtuo. And from this text, grasya sa Ginoo, atong makita unsa na ining tulo ka klase nga pagtuo ug unsa nga pagtuo ang makahatag kanako og kaluwasan. Now we must remember, mga kaigsuonan, na ang pagtuo is importante kaayo nga kabahin sa atong kinabuhing Kristohanon. Kung wala tay pagtuo, dili ta tinuod na Kristohanon. Ang atong kinabuhi nagatuyok-tuyok gyud sa faith, sa pagtuo. No? Nagsugod ta sa nahimong Kristohanon by faith. Pinagig pagtuo nga luwas ta. Unsaon na to pag kinabuhi nga matarong sa kalibutan by faith gihapon. By faith we will be sanctified. Ang Ginoo atong saligan nga mo'y motabang sa ato para magkinabuhi ta nga insakto ibabaw na ining kalibutan because we are so weak. Hindi to kaya. Nakita-kita lang. Your brothers are weak. Your sisters are weak. Even your pastor is weak. Luya gid ta, di gid nato kaya magkinabuhi. Ngayon sakto atubangan sa Ginoo apart from faith in Jesus Christ. I have heard a lot of pastor nga nagaingon nga sayon ra kuno maluwas pero lisod kuno mahimong Kristohanon. But I don't believe in that. Lisod maluwas, lisod pud mahimong Kristohanon. You know why? Lisod maluwas. Ngano man, gikinahanglan gid sa Ginoo magpakamatay para sa imong kaluwasan. O kung sayon pa maluwas, nganong daghan man kay tao sa impierno karon. Nato makita makaisunan, people are very hard to make them humble. Lisod kaayo nga ilang ipaubos ang ilang kaugalingon. They want to be proud of themselves nga kaya nila. You see? Pag makasala ang tao, moingon ang tao, mayon na sa daan sa gilang, kalimba lang na adili, ako ginang bayran. Ano naman, we have this pride in our hearts nga gusto natong madili tatanawon nga weak. We want to be someone or something. And when God says, if you want to be saved, humble down yourself, ipaubos imong kaugalingon. And we don't want to humble ourselves. Mabitaw na nga daghang religion karon
Nga ilang gitudlo ang kaluwasan pinagis maayong buhat. Kay nga naman, gitagaan nilagbahin ang tao sa kaluwasan kay para dunay magpabilin nga garbo sa iyang kasing-kasing. But in real Christianity, way mabilin nga garbo sa imo ha. Imong gisurrender tanan sa Ginoo, siya rin niluwa sa imo ha. Ang lisod pud mahimong Kristohanon. Kinsa man sa inyo ha, ang sukad sa naluwas, wa na siya nakasala. Sala man gid magpinustaanay, pero bisan pag magpinustaanay ta, wa gyud bisag isa nga wa nakasala. Sukad sa naluwas. Matlago sa kanato, nakahimong tag mga dili maayo. And sometimes people will judge us. Simba-simba o niya, inana ang iyang kinabuhi. Simba-simba o niya. They just don't understand that Christianity is a battle. Gira ni. Kung dili sayon nga magkinabuhi nga Kristohanon. Kaya nga naman, naay kaaway nga kanunay nga pangatake sa imuha, ginatintal ka, ginapaningkamutan niya nga may layo ka sa Ginoo, makasala ka. And listen carefully, lami kaayo magpakasala at the moment. At the moment that you are committing sin, lami kay magpakasala. That's why daghang Kristohanon nga makasala because it's really good. It feels good to sin at the moment. Apan sa diha nga nahuman na nimo buhat ang sala, mura ginadugmok ang imong kasing-kasing. Di ka kasabot sa imong ginabati. Bugat kayo. Why? Because the spirit is being grieved sa imong kasing-kasing. That's why mga kaigsunan, if salvation, justification is by faith, pagtuo lang para maangkon nimo ang kaluwasan, walay labot imong binuhatan, listen carefully, apil ang imong pagkinabuhi nga maayo sa kalibutan, pagtuo lang kang Kristo kay sa imo tabang nimo, sa imo kinabuhi para sa imuha, sa mahimong pasensyoso para sa imuha, sa mahimong manggihatagon para sa imuha, sa mahimong mahigugmaon para sa imuha, siya ang magkinabuhi para sa imuha. O Lord Jesus, you live in me. Help me overcome. I would like to read my Visayan Bible. This question, gipangutana atong missionary sa Kibuloy nga missionary last Friday sa soul winning. Naay nangapay sa akwa. Kinsa man tawhanan ni? Pasin pastor siguro ni. Nga Brad, pwede sharing ta? Ano sa kuha? So, okay naman, ano man. And he is a missionary kang Nicky Buloy. Diya siya sa balay sa igsuon ni Kapitan Luma, silingan lang. And he was interested to listen pod sa pulong sa Ginoo. I noticed nga dili kay sila maayo sa Biblia. Medyo hawang kayo ilahang pagkuan sa Biblia. And nasa daghang mga pangutanan, I answered him. One of the question is kaning a verse. Ang gusto ko i-share sa inyo ha. Kay ngano man tinuod ni sa tuwang mga kinabuhi. Kasabot ka aning na struggle. Now listen carefully. The great Apostle Paul, si Pablo nga nagpalatigo, 3 times, 39 stripes. Si Pablo nga kaigsuonan, nakapila, naglutaluto sa kadagatan, kay para lang masangyaw ang pulong sa Ginoo. Si Pablo nakapila giaten og patay. Si Pablo nga grabe pagtuo sa Ginoo. Si Pablo, great missionary, daghan kay mga tawo nga nangaluwas tungod siyang ministry, andam gihatag iyang kinabuhi. Si Pablo nga gipaputol ang iyang ulo para sa Ginoo. Og look at kung unsa iyang giingon. Verse 15, Romans chapter 7. Kay kadtong akong pagabuhaton, ako dili motugot. Kay unsa ang buot ko, kana wala na ko buhatan. Apan unsa ang akong gidumtan, meaning ang sala, kana ang akong gibuhat. Sumala pa niya.
Ato makita mga kaigsuunan, nag-struggle si Pablo. Ang verse 19, mas klaro pa yun niya. Kaya ang maayo nga buhat ko, wala na ako buhatan. Aban ang dautan nga dili na ako buhat. Kana ang gibuhat ko. Sumala pa rin. Ang maayo nga yang gusto buhaton, hindi niya nakabuhat. Ang dautan nun, nga di niya gusto buhaton, ano yung ikabuhat. And I believe, dagan sa ato ang makarelate kang Pablo. Muna ang iyang prayer sa verse 24, O kaalaot ko nga pagkatao, kinsa ang mupahiling kawas kanako, gikan sa lawas ni ini nga kamatayon. Sumala pa ni Pablo, kinsa ang makaluwas kanako, gusto na ko mobiya, aning lawas sa kamatayon. Nga naman, ang mga maayong butang nga gusto niyang buhaton, di niya nakabuhat. Ang mga daotang butang na noon, nga di niya gusto buhaton, mauna noon ang iyang nakabuhat. And you can say amen to that. Why? Kay kabalo ko, tinuod na sa imong kinabuhi. That's why pagtuog atong gikinahanglan. Mabitaw na nga ang tubag po ni Pablo, siya pa ni tubag sa pangutana, kinsa ang makaluwas kanako sa verse 25. Ako nagpasalamat sa Dios, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Busa diha sa una-una, ako mismo nag-alagad sa balaod sa Dios, apan pinaagi sa unod ang balaod sa sala. Ang paniya, thank be to God, to the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ ra makatabang sa imo ay kalayson para makakinabuhi kang matarong ibabaw ning kalibutan, gikinahanglan nimo nga mosalig ug motuo ka kang Kristo Jesus. Wala lain. So pagtuo, kinahanglan nato mga kaigsuonan. Ingon pa sa Hebrews chapter 11 verse 6, kung walay pagtuo, pagka-imposible kayo nga imong mapahalipay ang Dios. It's impossible to please God apart from faith. Ephesians chapter 2 verse 8, pinaagis pagtuo, kamo na naliyas. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, mga Kristohanon, kinahanglan maglakaw diha sa pagtuo ug dili sa imong makita. Romans chapter 14 verse 23, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. And look at this. For whatsoever is not of faith is sin. Bisag unsa nga gibuhat nimo nga dili tungod sa imong pagtuo, sala. And faith must be active. Kinahanglan active ang faith mga kaigsunan. In Galatians chapter 5 verse 6. Galatians 5:6, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything for uncircumcision, nor uncircumcision. And look at this. But faith, which worketh by what? Love. Worketh by love. Ang tinuod nga pagtuo, nagatrabaho, pinaagi sa gugma. So mga pinangga ng mga kaigsunan, faith is very important. Kaya ang pagtuo, importante man kaayo. Moga itong access sa grasya sa Ginoo. Pag wala ang pagtuo, wala kay access sa grasya sa Ginoo. Musag tulay god, pareha na itong simbahan. Ang access, ang portahan para makasulod ka. So, sa grasya sa Ginoo, ang access para makasulod ka, pagtuo. May experience nimo ang grasya sa Ginoo pinaagis pagtuo. Romans chapter 5 verse 1 and verse 2. Romans chapter 5 verse 1 and verse 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have what? By into this. So, our access to the grace of God, the grace of justification, the grace of salvation is by faith alone.
Wala na ilain. Pagtuo. So, kinahanglan itong pagtuo, tinuray. Gikinahanglan itong pagtuo, insakto. Pero naatay mga pagduha-duha. Na mo challenge siya itong pagtuo. Ato nang hisgukan karong hapon ang doubt. Ako lang nang i-reserve ang message about doubt pagduha-duha this afternoon. Let's focus on faith this morning. So, sa ang unang klase sa pagtuo, itong pagtuo nga giingon ni James sa ato ang text mga kaigsunan. Number 1, patay nga pagtuo. Dead faith. May pagtuo nga patay. Kani nga pagtuo, kaning patay nga pagtuo mga kaigsunan, gipulihan sa pulong ang buhat. Gipulihan sa pulong ang buhat. Imagine a man who claims naghigugma niya ang iyang silingan. Pero wa gyud siya pakialam sa iyang silingan. Ano ang giingon ni James diri iyang illustration? James chapter 2 mga pinangga. Verse 14. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works, can faith save him? Kaning can faith save him, it means, can that kind of faith save him? Kana ba nga klase nga pagtuo makaluwa sa iya? Around verse 15, yang illustration. If a brother or sister be naked and destitute of daily food, na kuno kay igsuon, na way pagkaon, way sinina, and one of you say to them, depart in peace, be warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful of the body. Unsay pulos, what doth it profit? Giingnan nimo nga lakaw, mabusog ka, o ma-warm ka, mainitan ka. Ito basahos Bisaya daw. James chapter 2 verse 15. Kay murag di na ako ma-translate. James chapter 2 verse 15, the Bible says, kung ang lalaking igsuon o babayeng igsuon hubo o nagkulang sa inadlaw nga pagkaon o usa kaninyo mag-ingon ngadto kanila lakaw nga malinawon mainitan kamo o mabusog apan bisan pa kamo wala maghatag kanila ni adtong mga butang nagikinahanglan sa lawas unsa ang pulos niini. Bisan man ang pagtuo kung kini walay mga buhat, patay nga nag-inusara lang. So imagine that situation. So ang gitawag na pagtuo nga patay nga kaigsuonan, pagtuo nga ba rataman dili makita sa binuhatan. Mao na ang pagtuo nga patay. Sumala pa sa balaang kasulatan. Kabalo kung unsaon pagampo, memorize ang doktrina, makakote og Bible verses, pero ang iyang paglakaw, wala nasibo sa iyang mga giistorya. His walk does not match his talk. Kani nga pagtuo, intellectual lang, sa huna-huna lang, nasayod lang, nakabalo lang. Unsay pulos sa kamatuoran ug dili nato tumanon. Nasayod sa doctrine of salvation, memorize ang John chapter 3 verse 16, pero wala gyud tinuod nagpaubos sa otoridad sa Dios ug wala gyud tinuod nagsalig kang Kristo Jesus. Dunay mga istorya nga mga nindot, mga pulong nga makadasig, apan ang binuhatan wala nasibok sa mga pulong nga migula sa iyang baga. Most of the time, pag maminaw tag mga istorya mahitungod sa pagtabang sa mga katawhan, pagkamanggihatagon sa mga katawhan, and we are blessed hearing those stories. Pero what if ikaw na ang pangayuan? What if ikaw na ang pangayuag tabang? Unsay imong bation?
Mabitaw na nga naay mga communist, socialist. Nag-istorya sila. And kana bitaw mga socialism bitaw nga everything must be owned by the government, and after that bahin-bahinon equally sa tanang mga katawhan. Kay para tanang mga tao kay they are against capitalism. Kay ang capitalism kuno people will hoard at atong mga kugihan nga mudato gyud, atong mga tapulan nga pobre gyud. And it is a crime daw ang capitalism, so dapat daw ang mahitabo daw ang tanang property sa tibuok nasod bahin-bahinon equally sa tanan. Mao daw na ang dapat daw kay para patas tanan. Now, nagstorya sila nga Brad, socialism ang itong doktrina no. Kung naa kay duha ka buksakyanan, ihatag mo sa akong isa, ihatag na ako. Imo ang isa. Pag naa kay duha ka hektaryang yuta, ihatag mo isa, ihatag na ako sa imo. Ihatag na ako isa. Kuyawa no? Pag naa kay duha ka buksakyanan, ihatag mo ako isa, ihatag na ako. Socialism itong doktrina. Ihatag na ako nimo. Mao ba? Kuyawa, uy. Pag naa kay duha ka bukmanok, ihatag mo sa akong isa. Di. Di na ako ihatag. Manong di man nimo ihatag? Naamang ko'y duha ka bukmanok gud. Generosity stops when they possess the actual thing. Andam niya ihatag ang sakyanan. Ano man? Wala man siya sakyanan. Andam niya ihatag ang yuta. Kaya wala man siya yuta. Hatag niyang balay. Kaya wala man siya balay. Pero kay naaman sa duha ka buok manok di na ihatag ang isa. Muna yung problema ron. And you see? And that's the problem mga pinangga ng mga kaigsunan. We like stories of giving. We like stories of compassion. We like stories. But the time that the virtue of that story is demanded from us, it's another story. That's the problem. And that exemplifies dead faith. And there is a Bible mga kaigsunan, nagtudlo ang pulong sa Ginoo in verse 18. Please. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Sa ato pa, ang tudlo di sa Biblia, ipakita ang imong pagtuo pinaagi sa imong binuhatan. That's what the Bible teaches mga kaigsunan. You see? Kay gibalik ang pagtuo nga walay binuhatan, so ito siya, patay. Kabalo ka? The devil also believed. Verse 19, the Bible says, Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Gatuo po na ang devil, mga pinangga ng mga kaigsunan. So can this kind of faith save? No. It cannot save mga kaigsunan. Katulog yun. Sa atong text gibalik-balik ni James, ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. Dead faith is a counterfeit faith, giving a false sense of security. Mura kag nag-memorize og Bible pero wa nimo gipakita sa imong kinabuhi. So do you have this kind of faith? Do we have this kind of faith? We do if we
the talk, but not walk the walk. We do if our works does not match our words. Remember this. If you truly meet the Lord Jesus Christ, you will never be the same anymore. If you truly put your faith in the Lord Jesus Christ, you will never be the same anymore. Malahi gyud ka. Because the Lord is so powerful. Mura ka og usa ka tawo nga nihawid og kuryente nga 10,000 volts. Paghawid nimo sa kuryente nga 10,000 volts, perting kusuga gyud, mausab gyud ang imong kinabuhi. Ug mabuhi pa ka. And God is more powerful, infinitely more powerful than 10,000 volts. Mas kusog pas kilat tong Ginoo mga kaigsunan. And if you truly meet Him, your life will be changed forever. So, kung ato ang pagtuo is istorya lang taman, pero wa gyud makita sa binuhatan, igsoon, you have a dead faith. Patay imong pagtuo. The second faith that we will be talking about mga kaigsunan this morning is the demonic faith. Demonic faith. Unsa ning demonic faith? Diba what we have seen ganina? Sa number 1, ang faith nga intellectual lang. Utok rotangan. Ang demonic faith, murag nilabaw-labaw gamay sa intellectual or sa dead faith. Ang demonic faith is na nagtuo ug naapod sa kasing-kasing na emotion. Na ay huna-huna, nagtuo, nakabalo, ug na emotion. Tanawan ninyo ang ato ang text mga kaigsunan, tatawon sa Bisaya nga Bible. James chapter 2 verse 19. The Bible says, ikaw nagtuo nga adunay usa ka Dios, ikaw nagabuhat sa maayo. Ang mga yawa usab nagtuo o nagkulong. Nagkulong, nahadlok. There is fear in Satan. There is fear in the devil. Ang devil nahadlok sa yawa. Ay ang devil nahadlok sa Ginoo. Ang yawa nahadlok sa Dios. Ato makita they fear. There is emotion involved. Kabalo ka ang mga devil, they know God. Kaila sila sa Dios. Kabalo guys sila nga i-condemn sila. In Mark chapter 3, verse 11 and verse 12. Look at this. Mark 3, 11 and verse 12. If you're there, say amen. The Bible says, and unclean spirits, when they saw him, they saw Christ, fell down before him and cried, saying, Thou art the Son of God. And he straightly charged them that they should not make him known. So ato makita mga kaigsunan, they know God. You see? And they fear judgment. In the book of Luke 8:31. Luke chapter 8 in verse 31. The Bible says, if you're there, say amen. Ngun pa ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, and Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion, because many devils were entered into him. 31. And they besought him that he would not what? Commanded them to go out into the deep. And there was there unheard of many swine. So those gitawag na mga devils were killed there. Panahon mo ang verse 32. Look at this. And there was there unheard of many swine feeding on the mountain, and they besought him that he would suffer them to enter into them, and he suffered them. So ato makita mga kaigsunan, they fear the Lord Jesus Christ. Nahadlok sila. Atras 28. Mo nang
Nganong gusto man sila dito sa swine? Hangyo man sila. Tanawa 28. Luke 8:28. And when he saw Jesus, he cried out and fell down before him. And with a loud voice said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God, Most High? I beseech thee, what? Torment me not. Ay, taong kusunuga. Because Jesus will torment the devil one day. You see, hadlok sila. They acknowledge Jesus as the judge. So what kind of faith those demons have? It is intellectual and emotional. They believe and tremble. So mga kaigsuunan, ang tao, they have demonic faith. If they yes believe, they can even cry in worship. They can even feel conviction. They can even pray fervently. They can show emotion. Nihilak, pero pagkaumag simba, way nahitabo sa kinabuhi. Walay will. That is demonic faith. Mga pinangga nga mga kaigsunan. You see? Sigala igsoon, God is not interested with your tears. Your tears can be empty. If your tears wala niabot sa imong will, mga pinangga ng mga kaigsunan. So, ato makitaan, that is demonic faith. Can that kind of faith save? No. Remember the stony heart? Di ba? The 4 kinds of heart na gi-preach ni Jesus Christ. And one of the heart is the stony heart nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, dunay kalipay, pero wa nakapangugat, pag abot sa init nalayos. So wa na mo nga. Unsaved. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan that this faith cannot save. Na enlighten ang mind, na steer ang heart, pero wala na way nahitabo because true saving faith is seen in changed life and obedience. Ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew 7:21, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So kinsa kuno ang makasud sa langit? Dili katong mga naghimog katingalahan, dili katong mga tao nga nay mga milagro, but those who do the will of the Father which is in heaven. So do we have that kind of faith? Na baka inana nga klase nga pagtuo? Kung nagtuo kas doktrina, naka-experience kas emotion, pero wa kay gibuhat, may tungod niya na imong pagtuo is demonic faith. Maybe someone will feel deeply during church service, cries at sermons, but never applied what they learned outside the church. That is demonic faith, mga pinangga, ang mga kaigsunan. Now, what is the dynamic faith? Let's talk about the dynamic faith. Katong pagtuo nga makaluwas, saving faith. Dynamic faith is the saving faith. What kind of faith is this dynamic faith? Katong pagtuo nga naay mga binuhatan. As what we have seen. Wala nagingon diri ang Bible nga makaluwas ang works. Ginapakita lang sa James chapter 2 unsang klaseng pagtuo ang makaluwas. Katong pagtuo nga dunay binuhatan. Right. And the justification here is horizontal. Justification in the eyes of men. In the eyes of God, you are justified by faith. Kabalo ang Ginoo, tinuod imong pagtuo. Pero unsaon nimo ma-justify atubangan sa imong mga igsuon if they can see your works. Whether you like it or not, mga pinangga nga mga kaigsuonan, people will look at your life. Mayroon biya tang mga tao, ay kung nag-judge, kaya mo kita sa akong kasing-kasing, kaya di mi Diyos. Only God will judge your heart. So, unsa man ang sa Biblia? Show me your faith by your works. You see? Kaya mingon ta karon nga, ay ko ninyo gi-judge.
Kay wa mo kita sa akong kasing-kasing, natural kay di mi Dios. God sees your heart and He can condemn you or save you upon seeing your heart. Di ka man lang Ginoo kung tinuray na imong pagtuo dili. But how can that faith confirm? By your works. Pinagi sa imong binuhatan. So, unsa man ang dynamic faith and saving faith? How can we know that we have saving faith? Kani nga pagtuo, number 1, it is based on the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10, verse 17. So, imo ang pagtuo, nakabase sa pulong sa Dios. Dili pulong sa tao, dili pulong sa pastor. Mo bitaw na nga according to the Bible ang atong pinaka nindot gyud nga batasan. Di ta mo tuo kung kinsa ang gatudlo-tudlo mga kaigsuonan. Mo na pag nagtudlo nimo, the best mong pangutana, ana sa Bible. Ana sa Bible. You see? Nay mo share sa imo og mga kuyaw nga kapatuloran, pangutana, asa sa Bible. Pag di nakita ang asa sa Bible, it means imo himo nagtao. And look at this. Nganong tama ba na pastor nga mangutan tag asa sa Bible? Yes. Tanawa ang giingon sa Acts chapter 17 mga pinangga nga mga kaibigan. I think that is found in verse 12. Acts chapter 17 mga kaigsunan. Atong pagbabasahon ang pulong sa Dios. Let me look at the Bible. Acts chapter 17, verse 11. 10 and 11. If you're there, say amen. Basahon sa Bisaya ha. Og diha-diha ang kaigsunan mipagikan ni Pablo ug ni Silas atol sa kagabion ngadto sa Berea. Kinsa sa nakaabot didto misulod ngadto sa sinagoga sa mga Hudiyo. Look at this. Kini sila mga halangdon or noble pa kay niadtong diha sa Tesalonica. Tungod nga sila midawat sa pulong uban sa tanan nga pagkaandam sa hunahuna o look at this, o misusi sa mga kasulatan adlaw-adlaw kung kadtong mga butanga mauba. Search the scripture daily if those things were so. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, bisan pag si Pablo na ang nagwali, si Apostle Paul na alagad sa Ginoo, nakakita mismo kang Kristo, nitagbo kang Jesus Christ sa Damascus Road, na istorya niya verbatim si Jesus Christ, siya na mismo ang nagtudlo, pero niingon pa ang mga Berea. Atong tanawon sa Bible, sa scriptures, og tinuod ba gyud na ayang wali. Dautan ba ilang gibuhat? Dili. Ingon sa Bible, mas halangdon or they are more noble. Sugnay mo tudlo sa inyo bitaw. Tanahon na sa Bible. Na sa Bible? Have you seen me teaching in this church na wala ko ibalik sa Bible? I always go back to the Bible. You see? So dapat based sa Bible tong pagtuo. It involves the whole man. The mind must understand the truth. So intellectual. Ang dynamic faith, appeal ang intellectual. Pero ang dead faith, intellectual lang. And the heart desires and rejoice. So ang dynamic faith, appeal po ang emotion ang heart. Pero ang demonic faith, intellectual o ang heart lang. Kung sa may kulang, para may mong dynamic, will act in obedience. Lead to actions. So, apil ang imong will. So, mga pinangga nga mga kaigsunan, na tulo ka butang ang makita sa tinuod nga pagtuo. Number 1, intellect. Number 2, your heart, your emotion. Number 3, your will. Your will. Ingon pa ni James, be doers of the word and not hearers only.
Ang isa Kristohanon nga naminaw sa pulong sa Ginoo, gitawag nga mag-alagad, nagampo alang niini, unya pagkahuman, iyang gibuhat, ang iyang natun-an, that person has a dynamic faith. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kigsununan, mao na nang gaingon ni James sa James 1:22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Ang illustration dere sa ato ang text mga kaibigan si Abraham. Si Abraham na save sa daan when he believed nga makaanak sila ni Sarah. How many years before? Brad? Nami tubig dere. Salamat, nakalimot ko, Brad. Many years before, si Abraham na-save na. He believed God na makaanak sila ni Sarah, and it was counted for him for righteousness. Justified na siya by faith. Pero, after how many years, dako na si Isaac, he was justified by works. Na-confirm nga iyang pagtuo tinuod. Nga naman, andam niya gihalad ang iyang anak. Para sa Ginoo. Nakita nga tinuray iyang pagtuo. Sa Rehab, chismis lang nga paingunay ang mga Israelites. Nituo siya nga kauban ang Diyos sa mga Israelite. Pag-abot sa mga spies, niadto dito sa Jericho, gitago ni Rahab ang mga spies. Kay nga naman, na-confirm ang iyang pagtuo nga nag-uban ang Ginoo sa Israelites, pinaagis pagtabang niya itong mga spies. Kung naingon siya, hinumdumi ko, kumain nyo na ni, baga kailang wall. Nagtuo siya nga mapildi atong mga tawhanang nagmartsara. Naguba ang wall of Jericho nga naman. He believed. Na-confirm ang iyang pagtuo, pinagis ang pagtabang sa mga spies. So, higala igsoon. Kompleto. No? Pagtuo ray makaluwas. Pero ang pagtuo nga walay binuhatan, dili makaluwas. No? O ngayon ka, by faith alone can save. Pero pangutan na, unsang klaseng pagtuo ang makasave? Katong pagtuo nga nagabuhat, pinagi sa gugma, Galatians chapter 5. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Matag usa kanato nga mga Kristohanon, atong i-examine tong mga kaugalingon karon. Kumusta akong pagtuo? Dynamic ba niya akong faith? Na ba ko'y saving faith? Higala igsoon ang Satanas, Satan will always use counterfeit para ilaro ng mga tao. So you must be vigilant. You must have self-examination. Mauta na imong kaugalingon. Ako bang giangkon nga ako magkasala at ubangan sa Dios? Na by desire sa akong kasing-kasing nga mobiya na sa pagpakasala o dura ba ko'y kahadlok sa kapungot sa Dios? Nasabtan bagid na ako ang maayong balita, nagsalig na ba ko kang Kristo lamang alang sa akong kaluwasan? Naghinulsol na bagid ko nga tinuoray sa akong mga sala, na ba ko'y hatred sa sin o na ba ko'y fear sa Dios? Nagtuma na ba ko sa kabubuton sa Ginoo? Ako bang gi-obey ang iyang command sama sa baptism? Nabag-o ba ang akong kinabuhi? Na ba ko'y good works consistently? Nagahimo ba kong maayo alang sa Ginoo? Do I desire to share Christ? Am I ashamed to share Christ? Na ba ko'y fellowship with God? Nagasimba ba ako sa Diyos? Andam na ba ko sa pagbalik ni Kristo? Higala igsoon, ask that question sa imo. You see? And when we try to be a blessing to people, sometimes people will, in return, do some questionable things against you. Mga nag-aadi, ako maghimog maayo, pastor, mura mangyapon. Himuan ako silag maayo. Dautan na ilang ibalo sa ako. Remember this. You don't do good things not only because you love them. You do good things. Why? Because you love your master. I hope you understand that. So, ingna ang Ginoo ko, Lord, search me.
O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Make that your prayer. In Psalm chapter 139. Make that your prayer. Lord, search me. Gusto na ako masuta, Ginoo, kung kaniba nga pagtuo. Dead faith ba ni? Demonic faith ba ni? Or dynamic faith or saving faith ba ni? And this afternoon, kung na kay mga doubt, na kay mga pagduha-duha, join us this afternoon and learn how to overcome those doubts nga nasa imong kasing-kasing. As I close, I would like to repeat it again para dili ninyo malimtan. Ayaw mo kalimot mga kaigsunan nga ang dead faith, huna-huna lang. Nakabalo lang, pero wala gibati. Way pakialam, nakabalo lang. Memorize ang verse. Si Karl Marx, memorize daw niya ang Bible, but he is an atheist. That was dead faith. Demonic faith, nakabalo, naay gibati, pero way gibuhat. Walay will, demonic. But the dynamic faith, nakabalo, from the Word of God, naay gibati, nahigugma sa Dios, nahadlok sa gitawag na judgment, and the intellect and the emotion created a will na nahitabo, na gibuhat. Higalegson, pangayuwa sa Ginoo, that your faith will be a dynamic faith this morning. Palihog mo nindog na tanan. Marampo ta. Aman nga langit nun. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you Lord for giving us wonderful message na nag-remind ka na mo, Amahan, among kinahanglan gayud. Nasutaon yung tinuuray pa gyud ang among mga pagtuo. Kay basing naami false security Ginoo. Basin di ay nalinglang lang sa kaaway. Lisod biya gyud Ginoo, malinlang sa kaaway Ginoong Dios. Maabi nimo okay ka. Pero pag-abot sa panahon, wala day ka kaila ka namo. Kaya among ginabuhat ang mga dautan ug ang dili kabubuton samahan. You know, tonight, this morning, we pray that you would touch every heart. Give them intellect, Lord, that we will know the Bible. Give us the right emotion, Lord, that we will feel right. But also, Lord, help us that this knowledge and this emotion will be translated into will. Kaya ang pagtuo nga walay binuhatan patay ug hinaot paunta Ginoo, ang pagtuo nining mga katawhan buhi. I pray that you bless the invitation Ginoong Dios. Help us to make decisions and surrender our lives to you in Jesus' name. Padayon sa pagtumo sa inyong ulo, palihog. Brother Verlo, what song? Cleansed me. Cleansed me. As Brother Verlo, iyang kantahon ang verse 1. I invite you to come sa tubangan. And maybe it's your time to surrender to God. Maybe na-realize ni mo nga dead ang imong pagtuo. Or maybe some of us, itong pagtuo is demonic. Ano naman ito, hilakan ng Ginoo. Pero di taanda mabuhat. Ison, hangtod nga taman lang ta sa kahibalo ug taman lang tas paghilak. Walay kapuslanan ang tanan. Unsa gingon sa Bible? What does it profit? Unsay iyang ganansya, unsay iyang pulos? Ang tubag wala.
Sigsoon, ang imong nahibawan, hinaot ko, nga muhatag sa imong insaktong pagbati, way daotan nga muhilak. Si Pablo ni hilak, si Pedro ni hilak, si Jesus Christ ni hilak, way daotan nga muhilak. Pero human sa imong paghilak, dili dito natapos sa tanan. Na kay gibuhat. Kay nakita sa imong kinabuhi ang imong gituohan. I invite you to come as we sing verse 1. Para ni sa imo igsoon. Dawata si Kristo nga imong Ginoong manuluwas. Using your dynamic faith. Verse 1 please. You come. I invite you to come. It's time to surrender to God. Ay napagkahiag mo kasing-kasing. Surrender. Surrender now. As we sing verse 2, be free. Gumana ang gapos sa sala. Igsuon. Gumana. Undangin na. Punungan na. Ang madilimayang butang na may tabo sa imong kinabuhi. Punungan na igsuon. As we sing verse 2, I call you to surrender and ask the Lord to cleanse you. Verse 2, please. Continue sa verse 3, Brother Pedro, please.
Langit na maluluyon nga amahan. Salamat Lord sa mga mensahe imong gihatag. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Salamat sa paghatag kanamo Lord og mga pagtulun-an. Ug salamat Ginoo sa imong gugma nga wa gyud paglubad amahan. Padayon sa pag-uban sa kanamo nga imong mga anak. Og tultulig tudluy kami Lord sa mga insaktong butang nga angay namong pagabuhaton. Salamat Ginoo kay mahigugmaon ka, mapinanggaon ka og tagaan gid nimo Ginoo og grasya ug kaluoy Ginoong Dios. Nga imong gipalabay ang daghan namong mga daotang binuhatan Ginoong Dios ug gitugot nimo nga makabalik pa mi sa imong tiilan. Salamat Ginoo sa pagbag-o kanamo ug paghatag kanamo kadaugan. Padalangini kami ug pasayloa kami sa ngalan ni Hesus. Ipanghayo namong tanan. Amen. Salamat ug maayong buntag alang kanato. Palihog na ato ang shake hands and show your hospitality to our brothers and sisters.